Hello everyone! Sa video ito, ipapaliwanag ko kung ano ang Barangay Microbusiness Enterprise or BME. I-explain ko or i-discuss natin kung ano ba ang BMBE, mga benefits nito, requirements sa pagkuha ng certificate ng BMBE, magkano ang babayaran, kailan na-expired, gano'ng katagal bago ito makuha, saan tayo pwedeng kumuha ng certificate. Para maintindihan ng lahat, ang mga BMBE, ito ay batas na ginawa para makatulong sa mga small business owners na kumikita below 3 million. Second, ano ang benefits kung ikaw ay mag-a-avail nito? Kapag kung ikaw ay mag-a-avail nito, ikaw ay magiging tax exempted, however, meron ka pa rin babayaran ng percentage tax or tinatawag na business tax. Ito po ay 3% sa total gross and good news from 3% may bago ng batas na pwede mong gawin 1%. Take note, kahit ikaw ay walang babayaran na tax, kailangan mo pa rin itong i-file quarterly and annually. Saan po natin makikita ang due date? Sa COR or Certificate of Registration 2303. Kailangan po tayo mag-file para hindi tayo magkaroon ng penalty sa BMR. Next, ano po yung mga requirements sa pagkuha ng BMBE certificate? First, kailangan natin ng BMBE Form 01. Later, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-fill up nito. Second, passport size ID pictures kahit anong color ng background po. Next is DTI certificate. So, magkano babayaran? Wala pong babayaran, free po ito. Kailan ang expiration? So, valid ang BMBE certificate until 2 years and renewable po ito. Next, kailan ito makukuha? Basta complete at dala nyo ang nasabi kong requirements. Within the day, pwede nyo itong makuha sa mga DTI Negosyo Center. Dito, ipapakita ko rin sa inyo kung paano mag-fill up ng Form 01. Ito po yung sample guide natin. First, copy lang natin yung link sa description box. Get the free BMBE application form. So, get form. And then, may edit na natin siya dito. Yan, application for registration as Barangay Microbusiness Enterprise, BMBE, under RA 9178. So, first, nandito yung application type. So, in my case, sabihin natin yung and then, name of business enterprise, kung ano po yung name na na-register mo sa may DTI, nang nakakuha ka ng DTI certificate. Let's say, ilagay natin one crispy chicken. And next is name of owner or head of enterprise. Ayusin natin. Ilay natin. Meron dito, passport size ID picture, kagaya ng one of the requirements sa sinabi ko. Yan, idikit lang natin yan dito. So, ito, fill up natin yung name of owner, let's say, De La Cruz. Next, first name, Juan. Sa middle name, Ramos. Okay, so, gender, click natin yung next. And so, lagay natin is male.
business address, ito po yung nasa DTI din kung saan po nakalocate yung business natin. So, yan, fill-upan na po natin yung business address. Next, telephone number. So, kung wala kayong landline, pwede naman po yung mobile number. And so, owner business with the tax identification number, hindi naman po natin. Fill out na po natin dito. So, dito po sa type of business organization, mamimili po tayo kung single, proprietorship, partnership, corporation, cooperative, and association. So, lagyan natin ang check yung single proprietorship. Status of business, check mo kung existing or new. And then, principal business activities. So, let's say for example, ang nalagay ko kasi is one crispy chicken. So, nalagay ko naman is food products. And so, consider mo kung about production ba yung type ng business mo, or processing, trading, or services. Pero kung wala din sa nabanggit, lagay mo na lang sa others. Tapos, itong total assets to the nearest 1,000 pesos. Ito yung total cost ng lahat ng nagastos mo para sa business. So, let's say, ilagay ko na lang is 50,000 pesos. Okay, so, total number of employees, kung mag-isa ka lang naman or dalawa kayo ng partner mo, yan, pwede mo naman, i-distinguish mo kung ilang male or female. Yan, ganyan yung pag-fill up. Tapos, ayan, so wala naman na dito. Ayan, so lalagyan lang natin na signature over printed name. So, yun lang po. Kung may iba pa kayong question, pwede naman kayo mag-comment para masagot ko natin.